Kamusta sa inyong lahat? Sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-common na tanong ng mga gustong mag-travel abroad at comment ni Mini Tabiano. Magkano ba dapat ang show money kung galing sa Pilipinas at mag-apply ng tourist visa? Pero syempre, hindi lang pera ang basehan sa approval ng visa. Kaya make sure panoorin mo hanggang dulo kasi i-explain ko rin kung ano pa ang mga importanteng factors na tinitingnan ng embassy tulad ng trabaho, business at strong ties sa Pilipinas. Okay, so unang tanong, kung galing ako sa Pilipinas at mag-a-apply ng tourist visa, magkano dapat ang laman ng bank account ko? Generally, kung short-term tourist visa lang, mga 7 hanggang 15 days na tour, around 300,000 pesos pataas ay considered okay na. Pero tandaan, hindi lang sa amount nakatingin ng embassy. Ang mas tinitingnan nila ay kung realistic ba yung financial status mo at kung may stable source of income ka. Halimbawa, kung may 500,000 ka nga sa bank account mo, pero bigla lang pumasok yung pera last month o kaya walang movement yung account mo sa loob ng 6 na buwan, magsosuspetsa ang embassy. Baka isipin nila na hiniram mo lang yung pera o show money lang talaga. Kaya dapat, kung magpapakita ka ng bank statement, siguraduhin na may consistent na movement, may pumapasok at lumalabas na pera. Hindi instant deposit lang bago ka mag-apply. At least 6 months history na may papakita mo. Ngayon, ang isa pang malaking factor, trabaho. Kahit pa may malaking laman ang bank account mo, kung wala kang stable na trabaho o hindi ka matagal sa work mo, malaki ang chance sa magduda ang embassy. Bakit? Kasi isipin nila na baka once makaalis ka, hindi ka na bumalik sa Pilipinas. Kaya kung employed ka, malaking points para sa approval ng visa mo kung may work ka at least 1 to 2 years sa parehong company. May papakita kang payslip o COE, Certificate of Employment, at may approved leave of absence from your employer. Proof na babalik ka sa trabaho mo. Pero paano naman kung wala kang work? Don't worry, pwede ka pa rin ma-approve kung may business ka na may papakita. Dapat lang legit at may tamang documents tulad ng DTI registration, business permit, ITR or income proof. Ang mahalaga ay may pakita mo na may steady income ka at kaya mong pondahan ang sarili mong travel. At syempre, ipakita rin na may dahilan kang bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng trip mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tinatawag na strong ties. Ito yung bagay na nagpapatunay na may dahilan ka talaga para bumalik sa bansa. Ilan sa mga halimbawa nito ay may pamilya ka rito, lalo na kung may dependents tulad ng senior citizen parents or minor children. May properties ka, lupa, bahay o condominium na nakapangalan sa iyo o kahit sasakyan na nakarehistro sa pangalan mo. Lahat ng yan ay plus points sa assessment ng embassy kasi pinapakita nitong may established life ka sa Pilipinas. So to summarize, show money around 300,000 plus pataas. Dapat may movement sa loob ng 6 na buwan. Dapat may stable job o legit business. At may strong tie sa Pilipinas para makita ng embassy na babalik ka talaga. Remember, hindi lang sa pera umiikot ang approval ng visa. Ang importante ay may pakita mong totoo ang intention mo. Na mag-tour ka lang at may kakayan kang tususan ng sarili mong gastos habang nasa abroad. Kung gusto ninyo ng ganitong mga informative videos about visa tips at travel requirements, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong uploads. Maraming salamat sa panonood at see you sa next video. Mega shoutout sa mga nagpa-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat.